Sa madaling araw, habang ang lungsod ay tahimik pa at ang karamihan sa mga tao ay natutulog, sina Romy at Alfred, dalawang masisipag na basurero, ay nagsimula na namang mamulot ng basura sa mga kalye ng kanilang bayan. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng poste, binubuo nila ang kanilang pang-araw-araw na ritual ng pagtutulungan at pagkakaisa. Si Romy, na mas matanda at mas maraming karanasan, ay palaging nangunguna. Ang kanyang isip ay puno ng mga plano at pangarap para sa hinaharap. Isang araw naisip niya, marahil ay hindi na namin kailangang magpagod ng gusto. Si Alfred, sa kabilang banda, ay mas bata at may mas positibong pananaw sa buhay. Ang kanyang kasiyahan ay nasa simpleng gawain at sa pagtulong sa iba. Ang trabaho ay trabaho, palagi niyang iniisip, mayroong kakaibang saya sa pagtulong sa paglilinis ng ating bayan. Habang nagpapatuloy sila sa kanilang gawain, bigla silang nakarinig ng mahinang ungol mula sa isang tambak ng basura. Alfred, naririnig mo ba yun? Tanong ni Romy. Ang kanyang mga kilay ay nagtugma sa pagtataka. Oo, parang may kakaiba, tugon ni Alfred. Ang kanyang puso ay puno ng pag-aalala. Dahan-dahan nilang hinawi ang basura, at doon nila natagpuan ang isang maliit na duwende, na natrap sa isang luma at wasak na kahon. Nababalot ng awa ang puso ni Alfred. Kaawa-awa naman itong nilalang, sabi niya na halos hindi makapaniwala sa kanilang nakita. Kawawa naman, dapat natin siyang tulungan, agad na sabi ni Romy. Pagkatapos nilang mailigtas ang duwende, nagpakilala ito bilang si Elvar. Maraming salamat sa inyong kabutihan, sabi niya, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa pasasalamat at misteryo. Ang hindi inaasahang pagtatagpo ay nagdulot ng kakaibang damdamin sa dalawa. Si Romy, bagamat sanay sa hirap ng buhay, ay naramdaman ng isang pag-usbong ng pag-asa, na baka may mahiwagang kapalaran na naghihintay para sa kanila. Si Alfred, sa kanyang kabutihang loob, ay nakaramdam ng malalim na kasiyahan na makatulong sa isang nilalang, na nagpapatunay sa kanyang paniniwala na ang kabutihan ay laging may lugar sa mundo. Ang maagang oras ng pagtatrabaho ay biglang naging isang mahiwagang sandali, hindi lamang dahil sa pagtuklas nila sa isang duwende, kundi dahil sa nagbabadyang pakikipagsapalaran na magbabago sa kanilang mga buhay magpakailanman. Matapos ang hindi inaasahang pagliligtas kay Elvar ang duwende, sina Romy at Alfred ay nagsimulang makaramdam ng isang kakaibang pag-asa at kuryosidad. Sa isang sulok ng madilim na eskinita, sa tabi ng tambak ng basura kung saan nila natagpuan si Elvar, nagpahinga sila saglit, ang kanilang mga isip ay puno ng mga tanong. Bigyan mo nga kami ng paliwanag, Elvar. Ano itong mahiwagang sako na sinasabi mo? Tanong ni Alfred, ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa kagustuhang maunawaan ang kababalaghan na yumayakap sa kanilang umaga. Si Elvar, na ngayon ay mas maayos at ligtas, ay umupo ng tuwid at nag-umpisang magkwento. Ang sako na ito, sabi niya, habang inilalabas ang isang lumang sako na tila ordinaryo lang sa paningin, ay may kakayahang palitan ang anumang basura sa mahahalagang materyales. Ito ay regalo ng mga duwende sa mga taong may mabubuting puso. Nakikinig si Romy, ang kanyang mga mata ay lumalaki sa pagtataka at sakim na kagustuhan. Ibig sabihin, maaari itong gumawa ng kayamanan mula sa basura, tanong niya, ang kanyang boses ay halos hindi makapaniwala sa posibilidad. Oo, ngunit may kondisyon, sagot ni Elvar, ang kanyang tingin ay tumatagos. Ang sako ay sumasalamin sa puso ng gumagamit. Kung ang puso ay dalisay at puno ng kabutihan, ang sako ay magdudulot ng yaman na maaaring magamit para sa kabutihan. Ngunit kung ang puso ay sakim, ang sako ay maaaring magdulot ng kapahamakan. Si Alfred, na ang puso ay puno ng pag-aalala at kabutihan, ay nagtanong, paano namin ito gagamitin ng tama, Elvar? Ayaw namin na magdulot ito ng masama. Gamitin ninyo ito para tulungan ang iba, hindi lamang para sa inyong sarili, payo ni Elvar. Ang tunay na kayamanan ay hindi lamang nasusukat sa ginto o pera, kundi sa kabutihan na iyong naibabahagi. Ang mga salita ni Elvar ay nagbigay ng malalim na impresyon kay Alfred, na nagpasya sa kanyang puso na gamitin ang sako para sa kabutihan. Si Romy, bagamat naaakit sa ideya ng kayamanan, ay may bahid ng pagdududa at takot sa posibleng kapahamakan na maaaring idulot ng pag-abuso sa kapangyarihan ng sako. Sa pagtatapos ng kanilang pag-uusap, kapwa sina Romy at Alfred ay may kanya-kanyang damdamin at plano sa kung paano nila gagamitin ang mahiwagang sako. Ang kanilang mga puso at isipan ay puno ng mga pangarap, takot, at pag-asa para sa hinaharap,
Hindi nila alam na ang pagpapasyang ito ay magtatakda ng kanilang landas sa mga darating na araw. Matapos makuha ang mahiwagang sako mula kay Elvar, sina Romy at Alfred ay agad na nasabik na subukan ang kapangyarihan nito. Sa likod ng kanilang lumang tirahan, dala ang sako at ilang piraso ng basura, nagsimula silang mag-eksperimento. Alfred, tingnan natin kung totoo ang sinabi ni Elvar, sabi ni Romy. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa pag-asa at kasakiman. Dahan-dahan niyang nilagay ang ilang piraso ng basura sa loob ng sako, ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa pagkasabik. Oo, subukan natin, tugon ni Alfred, kahit siya ay may halong kuryosidad at pag-aalangan. Pagkatapos nilang ilagay ang mga basura, sabay nilang hinawakan ang sako at binulungan ang mahiwagang salita na ibinigay ni Elvar. Biglang kumislap ang sako, at nang buksan nila ito, ang kanilang mga mata ay lumaki sa pagkamangha. Ang mga simpleng piraso ng basura ay naging ginto at diamante. Kamangha-mangha, sigaw ni Romy, ang kanyang boses ay puno ng kagalakan at pagkamangha. Alfred, ito na ang simula ng bagong yugto ng ating buhay. Si Alfred, bagamat tuwang-tuwa rin sa kanilang natuklasan, ay nagpakita ng higit na pag-iingat. Ito nga ay kahanga-hanga, Romy, ngunit dapat nating tandaan ang paalala ni Elvar. Gamitin natin ito ng may kabutihan at hindi lamang para sa sariling kapakinabangan, paalala niya, ang kanyang boses ay puno ng karunungan at responsibilidad. Sa kanilang unang pagsubok, pareho nilang nadama ang posibilidad at kapangyarihan na dala ng mahiwagang sako. Si Romy, puno ng mga pangarap ng pagpapayaman at pagiging matagumpay, habang si Alfred, bagamat natutuwa rin sa kanilang natuklasan, ay mas nagnanais gamitin ito sa mas makabuluhang paraan. Sa tulong ng mahiwagang sako, sina Romy at Alfred ay kapwa yumaman. Nakapagpatayo si Romy ng isang malaking bahay, bumili ng mga mamahaling sasakyan, at nag-ipon ng maraming alahas. Labis ang kanyang kasiyahan sa bagong yaman, at unti-unti siyang nahulog sa pagiging sikim at mayabang. Alfred, tingnan mo ang aking mga ari-arian, hindi ba't kahanga-hanga, pagmamalaki ni Romy isang araw habang ipinapakita kay Alfred ang kanyang malaking bahay. Oo, Romy, nakakamangha nga ang lahat ng ito, sagot ni Alfred, subalit may bakas ng pag-aalala sa kanyang boses. Pero naisip mo ba na gamitin ang iyong yaman para tumulong sa iba, lalo na sa mga dating kasamahan natin? Naku, Alfred, hindi ko na problema yan. Ang mahalaga, nakamit ko na ang tagumpay at yaman na matagal ko nang pinapangarap, yabang ni Romy, hindi man lang binigyan ng pansin ang mungkahi ni Alfred. Habang lumilipas ang mga araw, lalo pang lumalim ang pagkakaiba ng kanilang mga landas. Si Romy, sa kanyang sobra-sobrang kayamanan, ay lalo pang naging sikim at hindi naaapektuhan sa mga pangangailangan ng iba. Ang kanyang mga araw ay puno ng luho at sarap sa buhay, hindi na niya binigyan ng pansin ang mga humihingi ng tulong sa kanya. Romy, hindi ba't mas maganda kung ibahagi natin ang ating mga biyaya sa mga nangangailangan? Tanong ni Alfred sa isang pagkakataon, habang sila'y nagkakape sa hardin ni Romy. Alfred, bakit ko naman gagawin yon? Pinaghirapan ko ang lahat ng ito. Dapat lang na ako ang mag-enjoy sa mga kayamanan ko, sagot ni Romy. Ang kanyang tono ay puno ng determinasyon at kawalang interes sa pagtulong sa iba. Napabuntong hininga si Alfred, nalulungkot sa malaking pagbabago ng kaibigan. Romy, sana'y hindi mo malimutan kung saan tayo nagsimula at kung sino ang mga tumulong sa atin noon, sabi niya, puno ng pag-asa na baka magising ang dating kabutihan sa puso ni Romy. Ang kabanatang ito ay nagpapakita ng malalim na pagkakaiba sa pananaw at mga halaga ni na Romy at Alfred. Si Romy, masaya at kontento sa kanyang karangyaan, ay nagpatuloy sa pagiging sikim at walang interes na tumulong sa iba, habang si Alfred, bagamat mayaman din, ay patuloy na naghangad na gamitin ang kanyang yaman para sa kabutihan. Sa paglipas ng mga araw, ang pagkakaiba ng mga landas ni na Romy at Alfred ay lalong naging malinaw. Si Romy, na ngayon ay lubos na nalulunod sa kanyang yaman, ay nagsimulang magpakita ng kawalan ng awa sa mga lumalapit para humingi ng tulong. Isang hapon, habang si Romy ay nasa kanyang malawak na hardin, lumapit ang ilang dating kasamahan sa pagbabasura, umaasa sa kaunting tulong. Mang Romy, baka po maaari ninyong kami tulungan. Kahit kaunting tulong lang po para sa aming pamilya, mahinahong sabi ng isang lalaki, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Ngunit si Romy, walang bakas ng pag-aalala, ay agad silang tinanggihan. Lumayas kayo dito. Ang babaho nyo, hindi kayo bagay sa aking tahanan,
Sigaw niya, ang kanyang boses ay matigas at walang awa. Samantala, si Alfred, na patuloy ang kanyang pagtulong, ay linggo-linggo nagbibigay ng grocery sa kanyang mga dating kasamahan sa pagbabasura. Hindi lamang iyon, nagpapatayo rin siya ng simpleng apartment para mabigyan sila ng mas maayos na tirahan. Isang linggo, habang namimigay si Alfred ng mga grocery, lumapit sa kanya ang isang babae. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa pasasalamat. Mang Alfred, hindi ko po alam kung paano kayo pasasalamatan. Ang inyong tulong ay malaking bagay para sa amin, sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa damdamin. Naku, wala yon. Masaya ako na makatulong sa inyo. Ang mahalaga may maayos kayong tirahan at sapat na pagkain, tugon ni Alfred. Ang kanyang puso ay puno ng kasiyahan at pagmamalasakit. Habang ipinapakita ang mga bagong gawang apartment sa mga dating kasamahan, marami ang lumapit kay Alfred na nagpasalamat, at nagsabing, "Maraming salamat po Sir Alfred. Hindi po namin malilimutan ang inyong kabutihan." Sa kabila ng mga ito, si Alfred ay nanatiling mapagkumbaba. Tulungan natin ang isa't isa. Mas maganda ang buhay kung magkasama tayong humaharap sa mga hamon nito, sabi niya, na lalong nagpatibay sa kanyang paniniwala sa kahalagahan ng pagtulong at pagkakaisa. Pinapakita dito ang dalawang magkaibang mundo, ang mundo ni Romy na puno ng yaman ngunit walang tunay na kasiyahan, at ang mundo ni Alfred na puno ng pagmamalasakit at tunay na kaligayahan sa pagtulong sa kapwa. Isang araw, bumisita si Elvar kay Romy upang harapin ang mga pagbabagong naganap. Ang kanyang mukha ay seryoso at may bahid ng kalungkutan. Sa marangyang sala ni Romy, kung saan nakapalibot ang mga simbolo ng kayamanan, nagkaroon sila ng mahalagang pag-uusap. "Romy, dinala ako rito ng aking mga obserbasyon tungkol sa iyong mga kilos," simula ni Elvar. Ang kanyang boses ay puno ng bigat. "Nakita ko kung paano mo ginamit ang mahiwagang sako sa sarili mong kapakinabangan at kung paano mo tinanggihan ang mga nangangailangan." Si Romy na nagulat sa biglaang pagdating ni Elvar, ay nagsimulang maramdaman ang pagkabalisa. "Elvar, ginamit ko ang sako para umunlad. Ano ang masama doon? Ang masama ay ang iyong kasakiman at kawalan ng pagmamalasakit sa iba," tugon ni Elvar. "Hindi iyon ang layunin ng sako. Kaya't kinakailangan kong bawiin ito sa iyo, at bibigyan kita ng babala, ang iyong kayamanan ay unti-unting mauubos." Ang mga salitang iyon ay parang malamig na tubig na bumuhos kay Romy, na ang dating katiyakan at kasiyahan sa kanyang mukha ay napalitan ng takot at pagkabigla. Samantala, sa kabilang dako ng lungsod, masaya si Elvar para kay Alfred. Sa kanilang pagkikita sa simpleng tahanan ni Alfred, ibinahagi ni Elvar ang kanyang kasiyahan. "Alfred, natutuwa ako sa paraan ng iyong paggamit ng mahiwagang sako. Ikaw ay naging halimbawa ng tunay na kabutihan at pagkakawang gawa," sabi ni Elvar. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa paghanga. "Elvar, ginamit ko lang naman ito sa paraang alam kong makakatulong sa marami," sagot ni Alfred. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pagpapakumbaba at katapatan. "Bilang gantimpala sa iyong kabutihan, mas lalo ko pang pinalakas ang kapangyarihan ng sako. Nais ko na ipagpatuloy mo ang iyong mabubuting gawain," wika ni Elvar. Ang ngiti sa kanyang mukha ay nagpapakita ng tunay na kagalakan. Si Alfred na labis ang pasasalamat, ay naramdaman ng isang malalim na pangako sa kanyang puso na gamitin ang pinalakas na kapangyarihan ng sako para sa mas maraming kabutihan. Pinapakita dito ang malalim na pagkakaiba ng dalawang landas, ang landas ni Romy na nagdulot ng pagkawala ng kanyang kayamanan at kapangyarihan, at ang landas ni Alfred na nagdulot ng mas malalim na kabutihan at pagpapala. Nang madiagnose si Romy ng colon cancer, ang kanyang mundo ay biglang gumuho. Sa mga araw at linggong sumunod, kinailangan niyang harapin ang malaking gastusin para sa kanyang pagpapagamot. Ang sakit na ito ay hindi lamang pisikal na pagsubok kundi isang malaking dagok din sa kanyang yaman. "Kakailanganin niyo ng malaking halaga para sa inyong operasyon at gamutan," sabi ng doktor kay Romy. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. "Romy, mahalaga ang iyong kalusugan. Huwag kang mag-alala, gagawin natin ang lahat para malampasan mo ito," tugon ng doktor, subalit may bahid ng pag-aalala sa kanyang mukha. Unti-unti, naibenta ni Romy ang kanyang mga ari-arian, ang malaking bahay, ang mga sasakyan, at ang mga lupain. Ang kanyang kayamanan na minsan ay pinagmamalaki niya, ay tuluyan ng naubos. Sa kabilang banda, si Alfred na mas lalong yumaman, ay patuloy ang pagtulong sa iba. Nakapagpatayo siya ng isang supermarket kung saan ang karamihan sa kanyang mga empleyado ay dating basurero.
Alam nyo masaya ako na mabigyan kayo ng trabaho dito. Hindi lang ito supermarket, ito ay simbolo ng ating pagbangon at pagtutulungan, sabi ni Alfred sa kanyang mga empleyado. Ang kanyang boses ay puno ng pag-asa at kagalakan. Sir Alfred, maraming salamat po. Hindi lang po trabaho ang binigay nyo sa amin, binigyan nyo rin kami ng dignidad at pag-asa, sabi ng isa sa mga empleyado. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa pasasalamat. Bukod sa kanyang mga negosyo, aktibo rin si Alfred sa pagtulong sa mga may sakit, pinopondohan ang kanilang gamutan at pag-aaruga. Sa personal na buhay, si Alfred ay nagkaroon ng asawa at 2 anak. Ang kanilang tahanan ay puno ng saya, pagmamahal, at kasiyahan. Alfred, maswerte ako na ikaw ang naging asawa ko at ama ng ating 2 anak, sabi ng kanyang asawa. Ang kanyang mga mata ay nagpapahiwatig ng malalim na pagmamahal. Mahal, maswerte rin ako na kayo ang aking pamilya. Ang kayamanan ko ay walang kahulugan kung wala kayo, tugon ni Alfred. Ang kanyang puso ay puno ng kaligayahan at pasasalamat. Isang araw, dumalaw si Alfred kay Romy sa maliit na silid kung saan siya nakahiga. Ang dating magarbo at puno ng kayamanan na buhay ni Romy ay wala na. Romy, kumusta ka na? Mahinahong tanong ni Alfred. Ang kanyang mga mata ay puno ng tunay na pag-aalala. Alfred, huli na para sa akin. Nawala na ang lahat, ang yaman ko, ang kalusugan ko. Ngayon ko lang napagtanto na walang halaga ang lahat ng ito kung wala kang tunay na kaibigan at walang nagmamahal sa iyo, malungkot na sabi ni Romy. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Romy, hindi pa huli ang lahat. Ang mahalaga ay natutunan mo ang aral mula sa iyong mga pagkakamali, sabi ni Alfred, na nagbibigay ng kaunting aliw. Napakabuti mo, Alfred. Sana'y pinakinggan ko ang mga payo mo noon, pag-amin ni Romy. Sana'y ginamit ko rin ang yaman ko sa mabuting paraan. Si Alfred, na mayroon ng masaganang buhay at masayang pamilya, ay nagbahagi ng kanyang kasiyahan sa pamamagitan ng patuloy na pagtulong sa iba. Ang kanyang buhay ay patunay na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa ginto o ari-arian, kundi sa kung paano ka nagpakatao at nakatulong sa iyong kapwa. Sa huling sandali ng kanilang pag-uusap, sinabi ni Alfred, ang tunay na layunin ng yaman ay hindi para sa sariling kapakinabangan lamang, kundi para magdala ng kabutihan sa buhay ng iba. Ang kwento ni Romy at Alfred ay nagtuturo sa atin ng mahalagang aral sa buhay. Una, ito ay nagpapaalala na ang kasakiman at pagpapahalaga sa materyal na bagay ay hindi nagdudulot ng tunay na kaligayahan. Pangalawa, ang pagbabahagi ng biyaya at pagtulong sa kapwa ay nagbibigay ng mas malalim at tunay na kasiyahan at kahulugan sa buhay. At higit sa lahat, ipinapakita ng kwento na kailanman ang kabutihan at pagmamalasakit sa iba ay ang pinakamahalagang kayamanan na maaaring taglayin ng isang tao.